Isa sa pinakamahalaga na dapat nating malaman ng mga owner ng mga printing business kapag tayo ay nagbibigay ng mga um, sample item or product sa ating mga client, dapat same pa rin yung experience at yung makikita nila dun um, sa panibago, sa maramihang production ng ating mga produkto o mga services na binibigay natin sa kanila. At kasi yun yung magbibigay sa atin ng dahil dahil doon natin makukuha yung isa sa tiwala ng ating mga client, no? Na totoo tayo na nagbibigay na totoo tayo na nagsasabi na sa client, no, hindi lang sa umpisa tayo magaling, kailangan lagi tayong consistent sa lahat ng mga bagay, especially sa quality na binibigyan natin sa mga client. So ngayon, may nagpiprint ako dito ng sticker label at tinahabol ko yung kulay nung ah, yung kulay na binigay ko sa client ko. Kaya ngayon, hinahanap ko pa rin yung pinakakulay ng ating pwedeng gawing sample. So ngayon, napiprint tayo. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. So, ang dami ko ng mga sample print dito. Kung mapapansin nyo. Ayan. Ang dami na akong sample print. So, siyempre, kailangan nating habulin yung same ng quality na binigay kong sample or, tama, sample sa client ko. So, hinabol ko na lahat hanggang sa maabot ko na yung pinakamalapit na sample, which is ito nga yun. Pero naghahanap pa ako ng medyo malapit, medyo fine, same dun sa quality na ibinigay ko sa kanila. Siyempre, para hindi tayo mapahiya sa client kasi medyo red flag sa kanila yung mga ganon. Kung hindi man mahabol sa unang sample kasi medyo matagal na rin kasi yung araw, marami nang lumipas na araw. So, nagbabago yung settings. Hindi ko rin na-check yung settings sa mismong sample. Kaya ngayon, ay ginagawa ko ng paraan para medyo malapit or exact doon sa mismong design or kulay nung isinample namin sa mapay. Kasi malaking project to, maramihan, kaya kailangan talaga consistent pa rin. Kung ano yung una namin binigay sa aming client ay hanggang sa dulo, hanggang sa huling numero ng quantity ng product ay kailangan same pa rin ng quality yung sa unang pinrint natin. Ayan. So, kung papansin nyo, ay parang mas okay na ako dito. Ayan. Hindi siya masyado makikita pero papakita ko sa inyo yung sample nung una kong pinrint. Ito yan. Ang pagkakamali ko lang, sa iba ko siya na machine pinrint. Kaya napakaganda ng printout. Ngayon, sa large format ko na siya dinali. Ayan, large format. Pero hindi na rin nagkakalayo kung titignan nyo. Ayan. Diba? Ay, ganun talaga. Hindi ko naman in-expect na sa malaki ko siya ipiprint at nagkaroon ng problema naman dito sa machine na to. Kaya, ayun na nga. So, tingin ko mukhang satisfied na ako dito sa ginawa kong sample. Siyempre. Ayan. So, ay, sayang. Ganda pa naman ang quality nito. Pero, ganun talaga. Kasama yun sa problema nating mga negosyante, especially sa printing, na kapag may mga ganitong problema, ay kailangan sinusolusyon na lang talaga. Pinagpo-focus, pinag-aaralan na maigi kung ano yung mga dapat gawin para mabalik ulit yung quality na nakalimutan natin, di ba? So, ngayon, okay na siguro, satisfied na ako dito. Uh, Magkasampo na lang ng cut na katulad nun para
Then, continue ko na. Tuloy-tuloy na yung print out nito. So, yun lang, in-update ko lang kayo sa mga pwede kong i-share sa inyo. Especially sa mga may negosyong printing services din, no? Sana may natutunan ka ngayong araw, no? So, yun lang. At maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Please follow mo na lang ako sa lahat ng sa aking social media accounts na sa Facebook page para lagi kang updated sa lahat ng mga content na ilalabas ko about sa printing services na pwede kong i-share sa inyo yung lahat ng mga experience at mga nalalaman ko at malalaman ko pa sa aking negosyong printing services. So, yun lang. God bless sa ating mga negosyo and lupitan pa natin. Alright? Let's go. Maraming salamat.